Last question, Jonathan Patalingog, mga brothers, ano po ang dapat isasagot? Kasi may nagtanong sa akin, bakit sabihin pa raw kay Mama Mary na pray for us sinners, bakit di na lang daw dumiretso kay Jesus Christ? O doctrinal, Brother John Ray. Brother John Ray! Yes, bro. Well, yun po pag sabi natin na Holy Mary, pray for us sinners, yun po ay petisyon. Petisyon nating mga Katoliko sa isang santo. Kasi utos ng Diyos yan. No? Sa panahon ni Job, nung may lumapit sa Diyos, hindi sila pinakinggan. Sabi ng Diyos sa kanila, kayo mga petitioner, doon kayo kay Job. Kasi si Job na banal sa kanya ako makikinig. Basahin natin ba na rin dyan, no? Job 42? Job 42 pala, 78. Okay, ang sabi dito, Job 42, 7-8, ang sabi ganito, pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. Oh, bakit kaya gano'n, no? Bakit kinakailangan pa ang mga tao lumapit sa isang banal para patawarin ng Diyos? No? Kasi kung pwede pa lang dumirekta na yung mga tao na yun eh. Bakit hindi sila pinakinggan ng Diyos? Isaiah 59:2, Brother Jando. Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kita niyo? Useless pala yung mag-direct to God tayo kasi hindi pala tayo maririnig ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang Diyos mismo nag-utos sa tao, lumapit kayo kay Job. Kasi si Job, kasi taong banal yan, perfect na siya eh. No? Si Job, perfectong tao yan. So, pinalapit doon kay Job kasi ang panalangin ni Job, doon lang makikinig ang Diyos. Bakit? Sabi ni Santiago, 5:16, Brother Jando, basahin natin. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakalaki pala ang nagagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Sa lahat ng mga tao, siya lang ang immaculate. Sobrang sa tuwid yun. Si Job, matuwid na yon, tinawag na siya ng Biblia na perfect, pero hindi siya immaculate. Si Inang Biring Maria, immaculada yan. From the very start of her conception, immaculate na siya, sinless nga. Sinless. So sobrang tuwid ni Inang Biring Maria. Ano ang sinabi ni Job? Ano sinabi ni Santiago? Napakalaki ang magagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Kaya nga ang aral ni Paul, lumapit kayo sa mga banal na nasa langit. 12:23, Brother Jando ng Hebreo. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Saan tayo pinapalapit, Brother Jando? Sa Diyos at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So, malinaw mga kapatid, ba't tayo lumalapit kay Inang Biring Maria? Bakit tayo tinuruan ng simbahan na lumapit kay Inang Biring Maria? Dahil una, hindi nakikinig ang Diyos sa mga taong makasalanan. Useless lang po yung I love you Jesus, tapos may payak-iyak pa yung iba, o bahagulo, yung iba, pagulong-gulong pa sa mga born again. No? Linggo-linggo yan sila umiyak, pero hindi nagbabago yung kasalanan ng mga yan. No?
Paano sila pakikinggan ni Yahweh? Ang sabi ni Yahweh, hindi siya nakikinig sa taong makasalanan. Kaya nga, ang Diyos mismo nag-utos sa mga kaibigan ni Job, lumapit kayo kay Job dahil doon ako makikinig kay Job. No? Pinalapit ng Diyos mismo ang mga sumapit sa kanya sa isang taong banal. Kasi ang sabi ni Santiago, malaki ang naitutulong ng panalangin ng taong matuwid. Kaya tayo lumalapit kay Inang Bering Maria. Isa pa, kung pinapalapit tayo sa mga santo, the more tayong lumapit kay Inang Bering Maria. Dahil kung titingnan nyo sa history ng Biblia, may isang hari, si Haring Solomon. Ang kanyang nanay, hindi niya mahindian. Yan po ang biblical principle. Basahin nga natin, Brother Jando, unang hari, Dos, Brother Jando, 19 hanggang 21, Brother Jando. Unang Hari 2:19 hanggang 21. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, nilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Kita niyo mga kapatid, anong sinabi ni Solomon? No? Lumapit ng kanyang ina na si Bathsheba. Si Bathsheba po ang reyna ng panahon na yan. No? The queen of Jews ng panahon na yan. Si Solomon ang hari. Lumapit ng kanyang ina sa kanya kasi may hihilingin. Anong sinabi ni Solomon? Humiling lang kayo, ina ko, dahil hindi ko kayo hihindian. Mga kapatid, ang hari lang sa lupa, hindi mahindian ang kanyang ina. How about Christ? Christ is the King of all kings. No? Kung ang hari dito sa lupa hindi makahindi sa kanyang ina, ang hari pa kaya ng mga hari? Kita niyo mga kapatid, ang connection ng Bible kay Inang Bering Maria at Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung makikita niyo sa John 2, sa kasalan ng Cana, hindi pa panahon ni Kristo mag-perform ng milagro. Pero dahil ang kanyang ina ang lumapit, anak, kawawa ang mga nagdadaos ng kasal, naubusan na sila ng alak, mapapahiya sila kung hindi ka mag-perform ng milagro. Sabi ni Kristo, Nay, ano bang negosyo natin dito? Mga imbitado lang tayo. Isa pa, hindi ko pa panahon mag-perform ng milagro. Sabi ni Inang Bering Maria, tumawa lang, lumingon sa mga servidora, ano man ang sabihin ng anak ko, gawin ninyo. Tapos tumayo si Kristo, dahil ikaw ang nagsabi, ina ko, gagawin ko. Yan po ang kapangyarihan ni Inang Bering Maria. Kahit hindi pa panahon ni Kristo, magdaos ng o gumawa ng kapangyarihan, ina ang lumapit, napilitan natin Panginoon sa Kristo na gawin ang hinihiling ng kanyang ina. Dahil hindi makakahindi ang hari ng mga hari sa kanyang nanay. That's why we always ask Mother Mary, pray for us sinners till the end of our lives. Dahil pagdating ng araw na hukuman tayo, lalapitan tayo ni Inang Bering Maria, lalapitan niya kanyang anak ko, palagi itong humihingi sa akin ng tulong. Palaging humingi sa akin ng panalangin to. Please, pakinggan mo ako para sa kanya. Nung sasabihin ng Panginoon sa Kristo, dahil ikaw ang nagsabi, ina ko, gagawin ko. Yan po ang kapangyarihan ni Inang Bering Maria, mga kapatid. Yun lang ba na dyan, do? Car back, saw Simba head.